Nehemiah chapter 8 verse 10. The joy of the Lord is my strength. Blessed morning everyone. Today is July 31, 2025. Ako po si Leah Consulta, member ng Team Jesus International. Ako ngayon ay magbabahagi sa inyo ng isang Bible verse na ating paghuhugutan ng lakas sa ating pang-araw-araw na buhay. So, ito ay angkop na angkop sa aking sarili. Napapaloob sa Nehemiah chapter 8 verse 10. Ang sabi dito ay, "The joy of the Lord is my strength." So, ano nga ba ang kaibahan ng happiness at joy? So, mga kapatid, ang happiness ay maaari nating makuha yan dito sa mundo. Pansamantalang kasiyahan, kagaya ng kabili ka ng bagong cellphone, so masaya ka. Pero pag luma na, o wala na naman, or kaya nasira, wala na. Kaya bagong sahod, bagong bonus, pero after mo maibayad sa mga utang, sa mga bills, pag tingin mo, ay wala na naman, ubos na, matagal pa ulit ang sunod na sahod, so wala na naman yung kasiyahan mo. So, ibig sabihin, totoo nga yung sinasabi nila na money can buy happiness, pero pansamantalang kasiyahan lamang. Samantalang ang joy, ang ibig sabihin ng joy ay Jesus own you. So, ibig sabihin, kung nandito sa puso natin si Panginoong Hesus, pag tinanggap natin si Panginoong sa puso natin, ay magkaroon tayo ng joy, kagalakan, na sa kahit na anong sitwasyon sa ating buhay, nandyan ang kagalakan. Kasi kung wala ang kagalakan sa buhay natin, magiging, alam niyo ba yung feeling drain? Yung kahit na feeling mo, ano ba yan? Kahit na meron, parang ang tamlay, diba? Yung matamlay. So, ako napili ko, favorite ko tong verse na to kasi kagaya ko nga, diba, alam niyo naman, may bata akong inaalagaan. Baby siya since birth ay bedridden. So, baby forever. So, noon, nang wala pa ako kay Panginoong Hesus, talagang nakaranas ako ng sabi nila postpartum depression na yun. Postpartum depression. Kasi, napuno ako ng what if? Napuno ako ng paano na kung bigla akong magkasakit, paano na kung matanda na kami, so gusto kong magtrabaho, paano na, habang buhay na lang ba ako dito sa bahay? So ganun lang nasa isip ko noon. Pero praise God, tinawag ako ni Panginoong Hesus, nalipat kami dito sa Laguna, may nag-invite sa akin na mag-Bible study. Ayun, natuto ako ng mga pangako ni Panginoong Hesus, at ito ang talagang pinakamagandang nangyayari sa buhay ko. Kasi muling nagkaroon ako ng galak sa puso. Kaya, ngayon pag tuwing nakikita nila ako, ay, mabuti ka pa, kahit ganyan ang sitwasyon mo, lagi kang nakangiti. Syempre, kasi, lagi kong pinanghawakan ang mga pangako ni Panginoong Hesus na hindi niya ako papabayaan. At yan, siya ang magbibigay sa akin ng pambihirang lakas na para mapagtagumpayan ko ang lahat ng mga pagsubok na ito. At praise God, kahit ganyan na nag-alaga ako ng mahabang panahon kay Bibi, magti 13 years old na siya this coming August, pero hindi ako nagkakasakit. Ayan. May trangkaso sa 2 araw, wala na. So yan ang naibibigay ng yung may galak ka sa puso, na kahit alam mong mahirap ang buhay, alam mong kinabukasan ito na naman, mahirap, pero babangon kang may galak sa puso. Yung kahit alam mong paubos na yung budget, pero pagbangon mo, ay, thank you Lord Jesus for a new day. So, binigyan mo po ko ng panibagong umaga, makakapaghanap ako ng pambili ng pagkain, kasi binigyan ka ng panibagong umaga, diba? Kaysa naman sa yung pagising mo, ay Lord, wala na namang yung ganun, diba? Ang tamlay sa katawan pag ganun kaagad. Kaya dapat pag ginising tayo ni Lord sa umaga,
magpasalamat agad kasi ibig sabihin may pag-asa, may plano ang Diyos para sa atin. Yan lang lagi kong pinanghahawakan na sa kanyang tamang panahon meron siyang magandang plano para sa akin, para sa amin ng anak ko. Ayan lamang mga kapatid, kung kayo man ay pinanghihinaan ngayon, hanapin niyo ang galak na nanggagaling kay Panginoong Hesus. Dahil ang galak na galing kay Panginoong Hesus ay pangmatagalan, hindi pansamantala lang. Lagi niyong tandaan yung kanyang salita sa Nehemiah chapter 8 verse 10, "The joy of the Lord is our strength." Hallelujah. Yan lamang. God bless everyone. Jesus loves us. Bye-bye.